Sige po, pwede po ba tayo magsitayo as we start our fellowship for this afternoon? And welcome po sa NCCC and welcome din po natin ating mga kasama online. At yung mga iba po sa atin ay umuwi sa kanilang probinsya, but nonetheless, we are thankful that we can able to live stream also our fellowship for this afternoon para po tayo magkakasama pa rin kahit through online lamang. But for us na nandito, let's give our best praise to our Lord for He deserved it, and we're still and we're always thankful that our Father gave His only begotten Son for our sins, which is our Lord Jesus Christ. And as we celebrate the birth of our Lord Jesus Christ, we are always thankful, and we always have our gratitude towards to our Father in heaven. And we believe that the grace of our God is enough. Amen. And let's give our praise to our God. Great is your faithfulness, O God. You roots out with the sinner's heart. You lead us by still waters into mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Yes, Lord. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead us strong. You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough. Is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. So remember your people. So remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Heaven reaching down to us. Your grace is enough for me. God, I see your grace is enough. I'm covered in your love. Your grace is enough for me. For me. For me. Yes, Lord. Your grace is enough.
Yes, Lord, your grace is enough, Father. And we praise you, our living hope. And we thank you for our Lord Jesus Christ, the birth of our Lord Jesus Christ, the Emmanuel. Holy, holy, I will bow before my Lord and King. Hallelujah, you have come to us. You make all things new. Emmanuel, Jesus Christ, you'll never let me go. My shepherd king, you're watching over me. Emmanuel, so amazing. So amazing, you have named the stars of the deepest night. Still you love me, you have called my name. I will follow, I will follow. Emmanuel, Emmanuel, Jesus Christ, you'll never let me go. My shepherd king, my shepherd king, you're watching over me. Emmanuel. Yes, Lord. Let's sing, holy, holy. Holy, holy, God Almighty, there is none like you. Holy, holy. Holy, holy, God Almighty, there is none like you. Once again, holy, holy. Holy, holy, God Almighty, there is none like you. For the last time, holy, holy. Holy, holy, God Almighty, there is none like you. Emmanuel, Emmanuel, Jesus Christ, you'll never let me go. My shepherd king, you're watching over me. Emmanuel, for the last time, Emmanuel. Emmanuel, Jesus Christ, you'll never let me go. My shepherd king, my shepherd king, you're watching over me. Emmanuel. Oh, yes, Lord, Emmanuel.
praise unbroken, praise unending, be yours forevermore. Let's sing, praise untainted, praise untainted, praise unfading, be yours forevermore. Be yours forevermore. Unbroken praise be yours, God, forever. All my praise be yours, God, forever. Lord, take this life, let it become your throne. Unbroken praise be yours. My surrender, my devotion, be yours forevermore. Be yours forevermore. Unbroken praise be yours, God, forever. All my praise be yours, God, forever. Lord, take this life, let it become your throne. Unbroken praise be unbroken praise be yours, God, forever. All my praise be yours, God, forever. Lord, take this life, let it become your throne. Unbroken praise be yours. So let my deeds outrun my words, and let my life outweigh my song. So let my deeds outrun my words, and let my life outweigh my song. Unbroken praise be yours, God, forever. All my praise be yours, God, forever. Lord, take this life, let it become your throne. Unbroken praise be yours. For the last time. Unbroken praise be yours, God, forever. All my praise be yours, God, forever. Lord, take this life, let it become your throne. Unbroken praise be yours. Unbroken praise. Unbroken praise be yours. Unbroken praise be yours. So let my deeds outrun my words, yes, Father, and let my life outweigh my songs. Unbroken praise be yours. Lord, we bring back all the praise and the glory to you alone, Father. In Jesus' name we pray. Everybody will say, Amen.
Magandang hapon sa ating lahat, mga kapatid. Yes, and Merry Christmas! Okay. Pasensya na, hindi ako naka-join dito sa inyong pagpupulong last Sunday. Nasa ibang kapulungan naman ako, sa ibang pagtitipon ng mga kapatiran sa United Nations Avenue. Pero ngayong hapon, nandito tayo ngayon at pinagpupurihan natin ang ating dakilang Diyos. Okay. Ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong hapong ito ay si Jesus, ang huling at kataas-taasang salita ng Diyos. Tapos yung ating teksto na ating susuriin, pag-aaralan, babasahin, ay mula sa Hebreo, Kapitulo 1, o Hebrews chapter 1. So bago tayo magpatuloy mga kapatid, tayo ay manalangin muna. Let's close our eyes, let's bow our heads and ask God's blessings upon our gathering this afternoon. Our God in heaven, we are grateful. We are truly amazed at your grace, your mercy, your love for each and every one of us. Kaya kami ngayong hapong ito, aming Ama, ay nagpupulong dahil ninanais po naming lumalim ang aming pagkakilala sa inyo at bigyang pagpupuri, pagdadakila ang inyong pangalan na siya lamang ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng ito. Nawa o Diyos, sa aming pag-aaral ng inyong salita, kayo po ang magmulat sa aming puso't isipan, mangusap kayo sa amin. At kami po ay anyayahan ninyong mas maging malapit ang aming paglalakbay sa buhay Kristiyano, kapiling ng aming Panginoong Hesus. Na sa kanyang pangalan, ito ang aming dinadalangin. Amen. Okay. So, ito ang kapanahunan ng Pasko, at pag Pasko ang pinag-uusapan, of course, the Christmas season dito sa Pilipinas, nagsisimula yan every September. September 1. Kasi alam natin, Pasko na, pag si Jose Marichan nandiyan na, umaawit na ng Christmas song. But alam natin, the Christmas season is always about the Lord Jesus Christ, ang ating Panginoong Hesus. Sa Kanya tayo nakatuon ng pansin. Okay? Kadalasan, pag pinag-uusapan ng Pasko at may mga talata na pinipili para mangaral ukol sa Panginoong Hesus, yung kapanganakan niya ang pinag-uusapan. Hindi po ba? So usually, nasa Gospels yan. Matthew, Mark, and Luke, yan. You would look at these Gospels and then you will trace the birth of the Lord Jesus Christ. Pero, dito tayo magfo-focus sa Hebrews chapter 1. Okay? At napakagandang talata itong pag-aaralan natin, itong ating kapitulo, napakagandang kapitulo. Doon po sa may Project 4, meron ho akong pinupuntahan doong karinderya. Mahilig kasi ako kumain ng karinderya food, Filipino food, Masikanto food. Nung high school pa lang ako, hilig ko na yan. Tapos doon, may barbecuehan. Okay? Recently, yung barbecuehan na yon, nabigyan ng itong star na ito? Michelin star? Oo. Michelin star. Parang Morning Star ang pangalan nung doon sa may Project 4. Ngayon, ang haba na ng pila doon. Hindi na ako makapila para sa barbecue. Dati, ang dali-dali lang maka-order. Pero itong lugar na ito, obviously, sumikat ito dahil sa TikTok. Yan. Dahil sa social media, pumutok. Hindi ba? So, sa kapanahunan natin ngayon, halos lahat ng mga bagay-bagay na, kapatid na Rafi, hello. Halos lahat ng bagay-bagay na pinagtutuunan natin ng pansin, usually makikita natin sa social media yan hindi ba? Di ba? Ayan, TikTok, X, ano ba dyan? YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest, ano ba yan? Lahat nandyan na. Okay? So, of course, ang mga social media, talagang kinukuha yung ating atensyon pang araw-araw. Di ba? Pagising sa umaga, check na tayo na. Baka merong bagong balita. Ganon.
Ako, I go on social media for a number of reasons. Sa akin, panguna yung balita. Gusto ko malaman kung ano nangyayari sa mundo ngayon. Okay? Another reason is for me, information gathering. Kasi pag mas marami akong nalalaman, okay, napapag-aralan mula sa salita ng Diyos, I also go on social media to know more about the Word of God. So, of course, itong mga platforms lahat na itong media platforms natin, may mga boses 'yan. At bawat 'yan tinatawagan ng ating pansin. At bawat boses na ating naririnig sa social media, ang talagang ninanais na gusto nila tayong mapakinggan sila at sundin kung anong sinasabi nila. Pero napakadami ng mga boses na ito eh. Sometimes, or very often, conflicting. May sinasabing isa na maganda, yung isa naman, binabatikos yun. Wag daw yun, di ba? So, alin ba talaga ang pakikinggan natin, di ba? Sino ba talaga ang dapat nating pakinggan? At sino ba ang may tunay na otoridad sa buhay natin? Okay? Naalala ko kasi yung mga panahon namin ni Kuya Zer, nung wala pang social media, wala pang telepono, wala pang cellphone, di ba? Iba ang panahon namin noon, di ba, ate, kuya, iba, di ba? Pero ngayon, we cannot do without social media. Ngayon kaming mga matatanda, magsisenior o mga senior na, di ba? Importante din sa amin ang social media ngayon. We have to go with the times. Pero ang tanong, sino ba ang may tunay na otoridad sa buhay natin? 'Di ba? Aling tinig ang dapat manguna sa atin? 'Di ba? Aling tinig ba? So 'yan ang sasagutin natin dito sa ating pag-aaral. At of course, alam natin na dapat ayon sa salita ng Diyos, ang tinig ng Panginoong Hesus ang siyang dapat mamuno at manguna sa bawat isa sa atin. At bakit si Jesus ang dapat natin pakinggan higit sa lahat? Bakit nga ba? Kasi may tinig din tayo sa sarili natin eh. Our emotions, our feelings, di ba? May tinig din yun eh. Pinakikinggan din natin kuminsan ang ating sarili. Tama ba yung sinasabi ng puso ko? Di ba? Mga best friend natin, mga kabarkada natin, mga katrabaho natin, mga kamag-anak natin, di ba? Pero ang dapat na primerong tinig na ating pakikinggan ay ang tinig ng ating Panginoon Hesus. At bakit? Tulad ng nasabi ng ating pamagat, ang ating Panginoong Hesus ang huling at kataas-taasang salita ng Diyos. Yan ang pinakadahilan kung bakit. May 3 tayong punto at habang ating pinag-aaralan itong 3 punto na ito, pagbubulay-bulayan natin yung Hebrews chapter 1. At pangako ko sa inyo, mas magiging malalim yung pagkaunawa natin sa pagka-Diyos at pagkatao ng ating Panginoong Hesus. Kasi unique po ang ating Panginoong Hesus. He is the unique God-man. Not before, not after, wala hong katulad ang ating Panginoong Hesus. Napaka-unique po niya. So, sabi po dito, kailangan nating kilalanin na ang Diyos ay nagsalita o nagsasalita ngayon sa pamamagitan ng kanyang anak. Okay? God is speaking to us even now. Okay? And through whom? Through the Lord Jesus Christ. Ito ang sabi dito sa New King James Version. God who at various times and in various ways spoke in times past to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by His Son, whom He has appointed heir of all things, through whom also He made the world. Okay, napakahalaga nito mga kapatid, Sabi dito, ang Diyos daw ay talagang nakikipag-usap. Pero nung unang panahon, okay, pag ang Diyos, ninais niya makipag-usap sa kanyang mga nilalang, meron siyang mga ginagamit na mga mensahero. Ang tawag doon sa mga taong yon ay propeta ang tawag. Passed to the fathers by the prophets. May mga propeta ginagamit ang Diyos. Yun po ang talagang layunin ng isang propeta, to speak on behalf of God. At alam po natin, ang mga propeta usually
Pag isinugo na ng Diyos yan, okay, usually hindi magandang balita ang binibigay ng propeta. Pag nagsugo na ang Diyos ng propeta, usually galit na ang Diyos. Oh, magagalit na ang Diyos at may pinadadala siya upang magbigay ng masamang balita. Pero may mga propeta nagbibigay din ng mabubuting balita. Ano? Okay. Pero ang propeta, ang kanyang salita ay hindi galing sa kanya. Hindi original sa kanya. Kaya kailangan, pag nagsasalita ang propeta, sasabihin palagi niya dun sa dulo, "Thus saith the Lord." Ito ang sinasabi ng Diyos. Okay? Bakit? Kasi hindi niya salita yun. Okay? Pero ang sabi dito, kung nung unang panahon daw, sa lumang tipan, okay, ginagamit ng Diyos ang mga propeta, sabi, in these last days, He has spoken to us through His Son. Ginamit na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na makipag-usap. Ngayon, itong aklat ng Hebreyo, napaka-importante po ito. Kasi yung manunulat, hindi natin alam kung sino nagsulat nito, ano? Hindi niya binigay yung kanyang pangalan. Nung early church, nung first century, second century, maraming nagsasabi at kanilang paniwala na ang si Apostol Pablo daw ang nagsulat nitong aklat na ito. Okay? So, pero hindi naman nasusulat dito. No? Mahalaga, ang sinusulatan ay mga Hebreyo. Bakit Hebreyo? Pag Hebreyo yung pinag-usapan, hindi ko kasama Pilipino doon. Okay? Hindi din kasama ang Romano, hindi din kasama ang mga Griego. Hindi kasama ang mga Hintil. Ang kinakausap lamang po dito mga Hebreyo. At napaka-importante po nito kasi pag Hebreyo ang pinag-uusapan, meron po silang kasaysayan. May personal silang relasyon sa Diyos kasi sila ang mga pinili ng Diyos na matawag na anak ng Diyos. Kaya meron silang personal history. Kaya itong manunulat ng Hebreyo, ginagamit niya yung karanasan ng kanyang bansa upang ipaalala at ipahiwatig sa kanyang mga manunulat ang pagiging kataas-taasang kabantugan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Yung tukso po, nung unang panahon, noong 1st century AD, yung mga mananampalataya na kasi mga unang mananampalataya, puro mga Hudyo yan eh. Pedro, si Apostol Pablo, si John, si James, yung 12 apostles, lahat po yun mga Hudyo. Okay? Ang Panginoong Hesus, ang sabi nga, He came unto His own. Hindi pumunta ang ating Panginoong Hesus sa labas ng Israel. Doon lumapag ang ating Panginoong Hesus doon po sa Israel at nanatili siya sa loob. Hindi po siya lumabas ng Israel. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, He came unto His own. Sa kanyang bayan siya pumunta. Ngunit ang kanyang bayan ay, itinakwil siya. Okay? Hindi siya tinanggap ng kanyang bayan. So, ang mahalaga ito, ang kinakausap dito sa Hebreyo ay yung mga nananampalataya sa Panginoong Hesus. Ito ay panahon ng matinding pag-uusig at marami sa kanila ay natetempt na iwanan na lang natin yung ating pagiging Kristiyano. Bumalik na lang tayo sa mga pinapractice doon sa loob ng templo. Pero ang manunulat ay sinasabi niya, huwag kayong manumbalik. Okay? Diyan sa mga gawain sa loob ng templo. Namatay na ang ating Panginoon Hesus sa krus ng Kalbaryo. It is finished. Sabi ng ating Panginoon Hesus, huwag na kayong babalik dyan. So yun po ang pinaka-warning dito po sa mga Hebreyo. Kaya sinusulat po itong chapter 1 para ipaalala sa kanila kung gaano kabantog ang ating Panginoong Hesus, kung gaano kataas ang kanyang pangalan. Kasi pag pinahalagahan nila ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, hindi nila iiwanan siya at babalikan o magbabackslide. Papunta doon sa dati nilang pinanggalingan. So ang tukso talaga, mag-backslide sila, bumalik sila doon sa kanilang dating relihiyon. Yung pag-practice na doon sa may templo. Kaya sabi niya, dito sa mga huling araw na ito, kinausap na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, na kanyang inappoint
hinirang, no? Na tagapagmana ng lahat ng bagay. Wow. Lahat ng bagay. At saka sabi dito, through whom also He made the worlds. Ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, ang siyang naglikha. Siya ang manglilikha actually. Siya ang naglikha ng lahat ng mga bagay. All things were created by Him, through Him, and for Him. Para sa Kanya. Kaya siya, sabi dito, no, tagapagmana. Okay? Ngayon po, ang isang tagapagmana dito sa Pilipinas, automatic po. May kailangan bang gawin ng tagapagmana para manahin ang ari-arian na galing sa kanyang magulang dito sa Pilipinas? Meron bang kailangan gawin? O automatic pumupunta sa kanya pag namatay ang magulang? Yung will, ang tawag dito, forced inheritance dito sa Pilipinas eh. Okay? Kung anong mapupunta, pero pupunta pa rin at pupunta sa mga heirs. Oo. Forced inheritance. Doon po sa United States, sa Estados Unidos, hindi automatic. Kung hindi ho nasulat na ito ay pupunta sa iyo, maaring wala kang makuha. As in zero talaga. Pero sa Pilipinas, hindi pwede yon. Kailangan, kung merong ari-arian na magulang, automatic, kailangan pupunta yan sa mga anak. Automatic heirs. Oo. Pero ang ating Panginoong Hesus, hindi po siya yung parang yung tagapagmana na pabanjing-banjing, ay, mayaman naman si Daddy. Wala naman akong gagawin. Mamanahin ko namang lahat yan. Ano? Hindi ganoon ang ating Panginoong Hesus. He is an obedient heir. Okay? Ang ating Panginoong Hesus ay masunuring tagapagmana. So, yung pagmamana ng Panginoong Hesus ng lahat ng bagay, yung pagbibigay ng otoridad ng Ama sa ating Panginoong Hesus na ariin ang lahat ng bagay, ay ang kalakip nun ay ang kanyang pagiging masunurin sa kalooban ng Ama. Okay? Very important po yan, mga kapatid. So, nung lumang tipan, di ba, kung pira-piraso yung puzzle, hindi mo alam yung buo. Pero pag nakita mo na yung final picture, yan, tapos na, hula, alam mo na di ba? Kunyari, ganyan lang. Hindi mo malalaman. Kailangan titignan mo yung box. Ito pala magiging picture. Pag pinagkabit-kabit ko. Pero usually, pag ginulo mo lang yung puzzle, hindi mo nakita yung litrato sa box, hindi mo malalaman kung ano yung larawan. Di ba? Kung ano yung magiging final na larawan pag pinagdikit-dikit yon. So alam po natin na ating Panginoong Hesus, nung Old Testament, nung old times, nung unang panahon, mga propeta nagsasalita lang ukol sa Panginoong Hesus. Hindi nila makita yung talagang pinakaanyo ng anak ng Diyos. Ngunit nung dumating ang Panginoong Hesus, okay, naging maliwanag, okay, ang kaanyuan ng Diyos sa persona ng ating Panginoong Hesus. So kailangan natin kilalanin na ang Diyos ay nagsasalita ngayon sa pamamagitan ng kanyang anak. Bawat isa po sa atin, mga kapatid, ay binigyan ng banal na espiritu ng ating Panginoong Hesus. At ang sabi niya, pangako niya sa kanyang mga disipulo, kailangan iiwan ko kayo. Kasi pag hindi ko kayo iiwan, hindi dadating ang banal na espiritu. So ang ating Panginoong Hesus umakyat sa langit at isinugo naman niya ang banal na espiritu. Kaya tayong lahat, okay, yung tinig po ng Diyos, tinig po ng ating Panginoon Hesus, naririnig po natin yan dahil meron tayong banal na espiritu. Nagsasalita po, nangunguna sa bawat buhay natin ang Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Ang mahalaga ho ay nakikinig ba tayo? Nakikinig ba tayo sa tinig ng anak ng Diyos? Pangalawang punto po natin ay ito. Kailangan nating parangalan ang anak dahil siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at siya ang naglinis ng ating mga kasalanan. Okay? Sabi dito, who being the brightness of His glory. The brightness of His glory. Yung kaningningan ng gloria ng Diyos. Sa gabi po, meron tayong ilaw dun sa himpapawid. Po, ang tawag po natin dun, buwan. Pag full moon, mas maliwanag kaysa half moon,
Di ba? Pero ang pinaka-araw o gabi na pinakamaliwanag yun is during the full moon. Pero bagamat full moon yan, hindi pa rin siya kasing liwanag ng araw. At bakit? Okay? Kasi ang buwan parang salamin lamang po yan. Okay? At pagkumpara sa laki ng araw, napakaliit po ng buwan. Kaya po ang reflection ng buwan, rinireflect lamang niya yung ilaw, wala siyang sariling kaningningan. Okay? Hindi niya pwedeng ma-match. Hindi one-to-one yung matching ng liwanag ng araw at sa liwanag ng buwan. Pero dito, ang sabi, ang Panginoong Hesus daw, ang pinakakaningningan ng gloria ng Diyos. Bakit? Kasi ang ating Panginoong Hesus ay Diyos din. Okay? Siya ay Diyos din. At ang sabi dito, the express image of His person. Yung salitang image na yon sa Griego, ibig sabihin character. Ang salitang Greek is character. So yung pinaka-character, yung pinaka-essence po ng Diyos Ama ay nasa persona ng ating Panginoong Hesus. Kaya po yung mga nagbabasa nito, pag talaga natin naiintindihan, hindi po pwede na nating masabi ng ating Panginoong Hesus ay tao lamang. Walang tao po na sinasabi yung pinakakaningningan ng Diyos ay nasa Kanya. Wala po. Merong mga nagsasabi dyan, Pilipino, no? Sabi nila, sila, begotten, son of God daw sila. Sino ba yun? Dun sa Mindanao, si Kibuloy ba yun? Oo, di ba? Son of God daw siya. Pero ano yun? Di ba? Criminal yata yung Di ba? Oo, nakulong eh. He's a convicted criminal. 'Di ba? Makasalanan. Ang ating Panginoon Hesus, walang kasalanan. Sabi dito, and upholding all things by the word of His power. Ang ating Panginoon Hesus po, siya ang nagme-maintain ng ating universe. Bakit hindi po lumilipad ang ating yung ating earth? Hindi lumilipad kung saan-saan. Umiikot po dito sa araw, At may fixed na distansya po 'yan. Sabi po ng mga scientist, kung yun po yung konting milya lamang ang lumapit sa araw, napakainit na po. Hindi natin kakayanin. Masusunog ho tayong lahat. Konting milya na mas malayo, konti lang, mas malayo sa araw, napakalamig naman, mamamatay din tayo. Frozen naman. So yung distansya po natin sa araw, perfect. At sino po daw ang nagme-maintain ng distansya na yon, nagsusustain, upholding all things. Pinananatili niya ang lahat ng bagay gamit ang kanyang salita. Napaka makapangyarihan po ang salita ng anak ng Diyos. Because alam natin, during creation, anong ginamit ng Diyos para maglikha? Kanyang salita, He spoke everything into creation. Kaya ang sabi nga, di ba? And the Word was God. Word. Talagang ang ating Panginoon Hesus, ang pinakasalita ng Diyos kasi yung kapangyarihan niya, ginagamit lang niya yung salita niya. At lahat ng kanyang sinasabi ay siyang nangyayari. So uphold down, napapanatili ng Diyos ang lahat ng bagay gamit lamang ang kanyang salita. Wow! At anong sabi dito? He had Himself purged our sins. Grabe, Ang manlilikha ng lahat ng bagay, ang siya ding nagbayad ng ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo at lininis po tayo sa ating mga kasalanan. Grabe po ang pagmamahal ng Ama sa ating lahat. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Binigay po niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang manalig at manampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, ngunit magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pinagbayaran ng ating Panginoon Hesus ang lahat ng mga kasalanan at sabi dito, sat down at the right hand of the Majesty on high. Ngayon po, nakaupo ang ating Panginoon Hesus doon po sa langit, sa kanang kamay ng Ama. Okay?
Anong ginagawa po niya doon? Tagapamamagitan po natin. He is our mediator. Okay? Namamagitan po siya para sa bawat isa sa atin. At sabi dito, having become so much better than the angels, as He has by inheritance obtained a more excellent name than them. So sabi ko nga, yung inheritance ng ating Panginoon Hesus is an inheritance by obedience. So ngayon, pagkatapos po ng paglilinis ng ating Panginoon Hesus, at na-restore niya, nagkaroon po tayo ng restoration. No? Restoration na yun. Nanumbalik yung ating pagkaroon ng relasyon sa Diyos dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ngayon siya ay nakaupo, okay, sa kanang kamay ng Ama, na namamagitan para sa atin, habang hinihintay daw ang araw ng kanyang pagbabalik at paghahari dito sa lupa. Babalik ang ating Panginoong Hesus. Ito po yung tinatawag na second coming. Iba po yung rapture. Iba po yung second coming o second advent. Yung ating Panginoon Hesus, nung unang dumating, talagang lumapag po ngayong kanyang paa dito sa lupa. No? Nabuhay siya, pinanganak, lumaki, okay? Namuhay doon sa Israel. Ngayon po, babalik po ang ating Panginoong Hesus. Yung parehong paraan ng kanyang pag-akyat sa langit, siya ding paraan ng kanyang pagbaba. Yun ang pangako sa kanila. Pangako sa mga disipulo. So maghahari ang ating Panginoon Hesus. Of course, may rapture muna, no? Pero hindi po muna natin pag-uusapan yung rapture, yung kanyang muling pagbabalik. So kailangan nating parangalan ang anak dahil siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at siya ang naglinis ng ating mga kasalanan. Siya lamang po ang karapat-dapat. Okay? The Lord Jesus Christ is worthy to receive all praise because He is the shining glory of God in His very person. And He is the one who has purged and cleansed us of all our sins. Tinanggal na po niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Hindi lamang tinakpan, tinanggal na po. Behold the Lamb of God, sabi, who takes away the sins of the world. Ito po yung ating pangatlong punto ngayong hapong ito. Kailangan nating magpasakop sa anak. Dahil siya ay hari na sinasamba ng mga anghel at naghahari magpakailan. Okay, pag-uusapan nito yung paghahari ng ating Panginoong Hesus. Kailangan natin magpasakop. Okay? Kung sino po ang siyang inyong pinakikinggan at sinusunod, ang sabi ng banal na kasulatan, siya po ang inyong master o Panginoon. Di ba? So kung nagpapasakop po tayo sa ating Panginoong Hesus, siya po, in effect, ang talagang namumuno sa buhay natin. Okay? Sabi po sa verse 5 hanggang 14. Okay, isa-isahin po natin. For to which of the angels did they ever say, "You are my son. Today I have begotten you. And again I will be to him a father, and he shall be my son." Oh, grabe ano. Wala ho, ang ginagawa po dito ng manunulat, kinukumpara ho ang ating Panginoon Hesus sa mga anghel. Bakit po? Sa mga nilikha ng Diyos, ang mga anghel po ay mataas sa rangko ng mga nilikha ng Diyos. Bakit po mataas ang rangko ng anghel? Kasi sila mismo ang sumusunod sa kanyang utos. The angels are the very creatures that God created who are supposed to obey His will. Okay? Kung anong sinabi ng Diyos na dapat mangyari, dapat sundin ng mga anghel yon. Okay? So angels are the highest. Pero alam natin, yung pinakamataas ng anghel, yung pinakagwapo, okay? Medyo sumobra ng konti yung kanyang talino, si Lucifer, yan, nagrebelde. Okay? At ngayon, ang tawag sa kanya, Satanas na. Yeah? Oo. Lucifer, the bright and bright morning star. Okay? Okay. So, sabi dito, alin ba sa mga anghel na sinabihan daw ng Diyos, ikaw ang aking anak? Di ba? Sino? Wala. Mga kapatid. Kaya nga bugtong na anak eh. Sabi sa ating Panginoon, katangi-tanging anak. Di ba? Of course, yung pagiging anak ng Panginoong Hesus, naging practical yan, Naging practical in the sense na kailangan magkatawan tao ang ating Panginoong Hesus.
Di ba? Paano po ba tayo nagkakaanak? Pag meron tayong ipinanganak na anak. Di ba? So ang ating Panginoon Jesus, kailangan maipanganak bilang tao upang matawag dito sa lupa, okay? The Son of God. The Son of God. Yun po ang titulo ng ating Panginoon Jesus. Bagamat meron na silang relasyon sa langit, okay? Pero hindi siya natawag Son of God sa langit. Tinawag pong Son of God ang ating Panginoon Jesus nung nandito po siya sa lupa. Okay? At tinawag niya ang kanyang ama niya sa langit. Ang sabi niya, ang ama ko sa langit, ang siyang nagsugo sa akin. Okay? Ako ang anak ng ama. So the Lord Jesus Christ claimed to be the Son of God while He was here on earth. Wala pong anghel na binigyan po ng ganyang karangalan. Verse 6 and 7, ang sabi po, But when He, God the Father, again brings the firstborn into the world, He says, okay, ito po, no, paghahambing na naman sa mga anghel, no? He says, let all the angels of God worship Him. Yan. Mga kapatid, sino po ang tanging karapat-dapat na tumanggap ng pagsamba? Sino po lamang katangi-tanging may karapatan? Ang Diyos lamang. Kaya po, pag meron ho kayong kausap at sinabi, saan ba nasusulat sa banal na kasulatan na Diyos ang Panginoong Hesus? Madaling. Sino pa dapat ang sinasamba? Ang nilikha o ang manlilikha? Siyempre ang manlilikha. Diba? Diyos lang ang pwede. Papakita niyo po ito mga kapatid. Itong sabi, But when He, God the Father, nung kanyang inilikha, hindi inilikha, no? When He brought His Son, the firstborn into the world, nung naipanganak ang ating Panginoong Hesus dito, let all the angels of God worship Him. Pinasasamba ang ating Panginoong Hesus ng lahat ng mga anghel. Ang Diyos po ay jealous. Sabi, God is a jealous God. Di ba? Ang Diyos po, galit po pag sumasamba kayo ng ibang bagay na hindi siya ang sinasamba ninyo. He is jealous. He only desires our worship. Siya lamang dapat ang ating sinasamba. Kaya pag meron po tayong ibang sinasamba na hindi karapat-dapat, ay galit po ang Diyos dyan. Jealous ang ating Diyos. Pero dito, sabi niya, lahat kayo mga anghel, sige, sambahin niyo ang aking anak. Bakit naging karapat dapat tumanggap ng pagsamba ang anak? Dahil ang anak ay Diyos din. No? Let all the angels of God worship Him. At anong sabi sa mga anghel? He makes His angels spirits and His ministers a flame of fire. Hangin daw, At saka apoy, dila ng apoy. A flame of fire. Yun lamang sila compared to the Son. Okay? Verse 8, ano pang sabi? But to the Son, ito sa anak niya, Sa anak, sinasabi ng Ama, Your throne, O God. Nako, napaka-obvious naman dito. Ang Ama, tinatawag ang anak na Diyos. Napaka-obvious po. To the Son, He says, sa Panginoong Hesus, sinasabi ng Diyos Ama, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. Wow. Di ba? A scepter of righteousness. Setre ng katarungan. Okay? Ito ang setre ng kanyang kaharian. Sabi, you have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore, God, your God, has anointed you with the oil of gladness and more than your companions. Alam po natin sa lumang tipan, pag ina-anoint po ng langis, ang ina-anoint po lamang ng langis diyan ay either propeta o magiging hari. Okay? You either anoint a prophet or a king. And the Lord Jesus Christ is actually both. Okay? Alam po natin na ang Panginoong Hesus, sabi ni Moises, meron daw isang propeta na tulad ko. Ang boses niya ay siyang inyong pakinggan. It is a prophetic word from Moses. At ang kanyang tinutukoy dito ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus. Because sabi nga, what does a prophet do? He speaks on behalf of God.
Ano? Kung dati sa lumang tipan, gumagamit ng tao, okay, na propeta ang Diyos, ngayon, ang kanyang pinakaanak, ang kanyang propeta, who speaks on His behalf. Wow. At of course, hari din ang ating Panginoong Hesus. Ang kanyang kaharian, ang kanyang trono, ay walang katapusan. Is forever and ever. Eternal po ang throne ng ating Panginoong Hesus. Okay? Okay, verse 10, 11, and then 12. Basahin po dito. And you, O Lord, inuulit na naman ang pagiging manlilikha ng ating Panginoong Hesus. And you, O Lord, in the beginning, laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands. Oh, grabe po ang universe. Hanggang ngayon po, ang mga scientist, bagamat napakalakas ng kanilang mga telescope na ginagamit, okay? Ngayon po, hindi lang ang analog na telescope, tinitingnan. Digital na po ang telescope ngayon. Digital telescope. Hindi pa nila masuri at mapag-aralan ang lahat ng planeta, ang lahat ng mga stars sa buong galaxy natin. Milky Way lamang at bilyon-bilyon po ang mga galaxy. Okay? Kung ang manlilikha natin ay naglikha, ang ating Panginoon Jesus na naglikha ng lahat ng ito, okay? Makapangyarihan niya sa lahat ng bagay. At ang sinasabi dito, ang lahat daw nitong lilikha, they will all grow old. Oh? Tatanda daw, tulad ng isang damit. Maluluma. Like a cloak, you will fold them up and they will be changed. So, papalitan. But you are the same and your years will not fail. Eternal po ang ating Panginoong Jesus. Eternal po. Dahil siya po ay Diyos. Okay. Ito po ang last two verses. Verse 13 and 14. Ulit, tinatanong. But to which of the angels has he ever said, sit at my right hand? Sino po sa mga anghel ang binigyan ng katanyagan ng Diyos na maupo sa kanyang kanang kamay? Wala po. Okay? Sabi dito, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. May pangako po. Ang ating Panginoong Hesus, nasaktan po siya Nung rineject siya ng kanyang bayan He came unto His own, but His own received Him not. At pinako ang ating Panginoon Hesus ng kanyang bayan, ng kanyang piniling bayan doon sa krus ng Kalbaryo. Pero doon sa krus ng Kalbaryo, ang sabi niya, Father, forgive them, for they know not what they do. Gayon na lamang ang pagpapatawad ng anak sa kasakiman na ginawa ng kanyang bayan sa kanya. Okay? So bagamat na-reject ng ating Panginoon Hesus, namatay, nalibing, siya'y nabuhay na maguli. Pero hindi siya nagpakita doon sa mga tao na nagpako sa kanya. Diba? Ako, tinatanong ko, bakit kayo din nagpakita ng Panginoon Hesus? Diba? Pinaka-perfect kung tayo ay gagawa ng script. Diba? Yung mga K-drama, gano'n, kunyari, namatay daw yung bida, di ba? Tapos, nagpupuri yung kanyang mga kaaway. Tapos bigla, later on, dun sa may dulo, buhay pala siya, buhay! Tapos magpapakita siya dun sa kanyang mga kaaway. Di ba? Tatalunin niya yung kanyang mga kaaway. Actually, magpapakita ang ating Panginoong Hesus sa kanyang mga kaaway. Pero, hindi siya nagpakita nung siya nabuhay na maguli. Yung mga yung mga alagad niya, excited, nabuhay yung ating Panginoon. Dati lungkot na lungkot sila, pero nabuhay ang ating Panginoong Hesus. At ang kanilang pag-asa ay ito. Panginoon, ngayon nyo na ba itatatag yung iyong kaharian? Yun yung tanong nila Tatatag nyo na ba, Panginoon? Ngayon, at buhay na kayo uli, itatatag na ba ninyo yung inyong kaharian? At ang sabi ng Panginoon Hesus, hindi nyo dapat malaman yan. Okay? Yung mga panahon na yan. Pero kayo ay magiging mga tagapatutuo ko. Pag tinanggap nyo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. So anong ginawa nila? Of course, tinatag muna ang iglesia. Kaya tayo nandito ngayon mga kapatid.
Yung mga unang mga disipulo ay naging tapat sa komisyon na ibinigay sa kanila ng Panginoon Hesus. But you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witnesses to me in Jerusalem, in Judea, and Samaria, and to the uttermost parts of the earth. Umabot po sa atin ang Ebanghelyo dahil naging tapat po ang mga unang mga mananampalataya sa pagsugo ng ating Panginoon sa kanila. Ngunit sabi dito, till I make your enemies your footstool. So ang ating Panginoon Hesus po, nakaupo sa kanang kamay ng Ama, pero hindi po yan posisyon ng paghahari. Ang magiging kaharian po na ipinangako sa ating Panginoon Hesus ay ang kaharian ni David dito po sa lupa. Maghahari po siya sa Israel pag bumalik siya during His second coming at magkaroon ng millennial reign, 1,000 years. Maghahari ang ating Panginoong Hesus dito sa lupa. At ang sabi dito, yung kanyang mga kaaway daw, gagawin niyang tapakan ng kanyang paa. O, di ba? Anong ibig sabihin nun? Sabihin yun, victorious. Di ba? Victorious ang paghahari ng ating Panginoong Hesus pag siya ay bumalik dito sa lupa. At naghihintay lamang siya sa timing na yon. Okay? May tamang panahon po kung kailan babalik ang ating Panginoong Hesus para siya ay maghari. Di ba? At anong sabi dito? Are they not all ministering spirits? Kinukumpara na naman yung mga anghel, ano? Sent forth to minister for those who will inherit salvation. May magmamana ho ng kaligtasan. Sino po yun? Okay? Lahat po ng mga nananampalataya sa Panginoong Hesus. At ang mga anghel, ang sabi daw, nagmiministro daw sa mga nananampalataya. Kaya po, hindi po unbiblical yung katuruan na may mga anghel na nagbabantay at naggagawardya ho sa atin. Yung tawag na guardian angel. Okay? Nagmiministro po ang mga anghel sa atin. Hindi lang na nakikita, maaring hindi natin nadadama, pero pinag-iingatan po tayo. Okay? So, ang mga angels po ay inaatasan, inuutusan lamang, okay, na magministro po para sa atin na magmamana ng kaligtasan. So, kailangan natin magpasakop sa anak dahil siya ay hari na sinasamba ng mga anghel at naghahari magpakailanman. Ang kaharian ng Panginoong Hesus currently is He is a king by right. Pag sinabing by right, ibig sabihin karapatan niya ang paghahari. Pero yung actual na kanyang paghahari, mangyayari lamang po pag siya ay bumalik dito sa lupa. Okay? Upang maghari doon sa bayan ng Israel para sa sanlibutan. So ito po ang pangako mga kapatid, Jesus Christ will return, babalik po siya, visibly. Hindi ho espiritu lamang ang babalik. Yung kung paano po nagkatawan tao ang Panginoong Hesus at umakyat sa langit, yun din po ang kanyang pagbaba. Visibly and bodily to earth. Okay? Anong gagawin niya? He will defeat the rebellious nations. Okay? Mga rebelling mga bayan, He will vindicate Jerusalem. Bakit po itong Jerusalem napaka-importante po ito po ang ang tawag po diyan, the city of David, ang tawag po sa Jerusalem. Okay, the city of David. Itong city of David po na ito ay napakahalaga para sa paghahari ng Panginoong Hesus kasi kay David binigay yung pangako na magkakaroon daw siya ng lipi na magiging hari at ang kanyang trono ay magpakailanman. Ito po ang Panginoong Hesus. So nung una siyang dumating, hindi po siya naghari dito sa lupa. At hanggang sa kasalukuyan, ang Jerusalem, ang bayan ng Israel at ang mga Hudyo worldwide, may pag-uusig pa rin ho sa kanila. Pinapatay po ang mga Hudyo. Even up to now, they're being persecuted. Ngunit ang Diyos po, ang Panginoong Hesus, pag siya'y bumalik, lahat po ng kaaway ng kanyang bayan ay kanyang tatalunin. At sabi dito, He will openly exercise His God-given kingship. Yung binigay sa kanyang trono
ng Diyos, exercise po niya yung karapatan niyang maging hari. At siya'y maghahari daw sa lahat ng mga bayan mula sa Zion. Zion is another name for Jerusalem. Okay? At maghahari siya sa kapangyarihan at sa katuwiran. So mga kapatid, dahil sa ating pag-aaral ngayon, balikan natin yung tanong natin kanina, no? Kanino tinig ba tayo dapat nakikinig? Ang tinig lamang ng ating Panginoong Hesus ang siyang dapat natin pakinggan. Tanging iisang tinig ang inuutos ng langit na pakinggan natin. Ang tinig ng anak ng Diyos. Ang tinig na kinikilala ng mga anghel at ang tinig ng hari na walang hanggan. Manalangin tayo. Let's pray. Ama namin Diyos, kami nagpapasalamat dahil sa inyong dakilang pagbibigay ng inyong anak sa amin, ang aming Panginoong Hesus. Special gift po ninyo sa amin, ang kanyang pagiging tao, ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, pagbabayad sa aming mga kasalanan. Kinikilala namin ang aming Panginoong Hesus bilang hari namin na siyang maghahari dito sa lupa. Ngunit habang siya'y hindi pa nakararating at hindi pa bumabalik, sa aming pagkakilala ng kanyang pagiging hari, nawa sa aming pamumuhay maipakita namin ang katotohanan ito. Nawa sa aming pang-araw-araw na buhay, magpasakop kami sa kanyang pangalan dahil siya lamang ang may karapatan na tumanggap ng aming pagsunod bilang hari na aming buhay. Ito ang aming nadalangin sa kanyang tanging pangalan. Amen. God bless us all, mga kapatid. Magandang hapon sa inyo lahat at maligayang Pasko. At maraming salamat Brother Dylan sa yung napaka magandang mensahe sa araw na ito. Ngayon po ay dumako po tayo sa ating pagbibigay. Ngayon po ay papasok tayo sa isang napakahalagang bahagi ng ating panambahan, ang pagbibigay ng ating ekapu at handog. Ang sabi sa 2 Corinthians 9 verse 7, magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa kalooban o napipilitan, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Ang pagbibigay ay hindi lamang tungkol sa halaga. Ito ay tungkol sa puso. Hindi ito transaksyon, ito ay pagsamba. Hindi obligasyon, kundi pribileyo. Kapag nagbibigay tayo, ipinapakita natin na si Kristo ay ating pinagkakatiwalaan. Hindi ang ating kakayahan o ang mundo. Ginugunita natin na lahat na meron tayo ay galing sa Diyos. At sa pagbibigay, ibinabalik natin ang nararapat sa Kanya. Minsan, mahirap magbigay. Maraming gastusin, maraming pangangailangan, pero doon sinusukat ang pananampalataya kundi kapag madali, kundi kapag magtiwala tayo o kay Lord na kahit hindi sobra ang meron tayo. At ang pangako ng Diyos ay malinaw. Subukin niyo ako. Kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibubuhos ang pagpapala sa inyo. Ito po ay sinabi sa Malakay 3:10. Kapag tayo tapat sa pagbibigay, ang Diyos ay mas lalong tapat sa pagbibigay balik sa atin. Hindi lang sa pera, kundi sa kapayapaan, proteksyon at kalakasan, at mga himala sa oras ng pangangailangan. Kaya mga kapatid,
Sa sandaling ito, magbigay tayo na may kagalakan, pananampalataya at pasasalamat. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa lahat ng biyayang ipinagkaloob nyo. Tinatanggap namin na kayo ay tunay na pinagmulan ng aming lakas, trabaho at kabuhayan. Habang kami po ay nagbibigay, linisin niyo po ang aming puso. Nawa ay maging kagalakan sa inyo ang aming handog. Pagpalain ang bawat pamilyang narito at palawakin ang aming mga kakayahan upang makapaglingkod at makapagbigay para sa inyong kaharian. Panginoon, dalangin namin na patuloy niyong pagpalain ang bawat pamilya sa lugar na ito. Palawakin ninyo ang aming mga pagkakataon. Palakasin ang aming mga kamay sa paggawa at patnubayan niyo kami sa marunong at matuwid na pamamahala ng aming mga pinagkakatiwalaan. Naway magamit ang aming handog para sa ikalalago ng inyong kaharian at sa pagpapalaganap ng inyong salita. Sa inyo po lahat ng papuri, karangalan at pagsamba. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po yung benediction ay kararating ko lang po galing po sa Nueva Ecija. At inimbita po ako nung daughter church natin. I would say daughter church natin dahil kasama po tayo doon na nagpasimula. So kilala niyo si Ate Cheng Pablo. Yan po kapatid po ni Kuya Carding yan, Pastor Carding. At si Pastor Charlie Pablo. Kaya pinarating ko yung pagbati natin para sa kanila ng Blessed Christmas and Prosperous New Year. So nagmamadali lang akong umuwi kasi matraffic sabi ko eh. Kaya umaga yung worship service doon at bumalik ako ng alauna. Karating ako ng 4. So about ilang oras? 3 oras yung biyahe. Oo. At ang pangalan ng church nila is CEF. Hindi CCF CEF. Christian Evangelical Fellowship. So, purihin ng Panginoon, dumami na sila at lumaki din yung church nila, yung building, church building. So, pinagpapala sila ng Panginoon at ngayon kanina yung Christmas party nila. So I was invited. Matagal na nila ako inimbita eh. So dumating ako nung Friday. Sakto. Supposedly ang flight ko ngayon ibinago ng Lord. Kasi hindi ako makarating doon. So, ano pa? Prayin ng Panginoon sa kanyang mga salita na inaalala ko habang nakikinig ako doon sa message kanina.
about the testimony of the Father to His Son. Anong tawag doon sa ng Ama, doon sa anak? Tawag niya ay Diyos din, di ba? Your throne, O God. May nakausap ako na member siya ng Iglesia ni Cristo. So, pinakita ko yan, that Jesus is God. Pinakita ko sa Bible, Hebrews chapter 1. Sabi niya, mali ang Bible mo. Sige, mali. Tingnan natin doon sa Bible mo, binasa niya. Ganon din. Sabi, mali din to. So, hindi sila consistent. Kaya, sabi ko, papalusot lang mga to. So, yun. So, yung benediction actually, blessing. Actually, nakakalungkot dahil ngayon ay bibihira na yung nagbe-bless ng mga bata, especially sa city. Sa probinsya, uso pa yan. Actually, hindi uso-uso yan eh. Yung pagbe-bless. Actually, blessings, ito yung sinabi ng Lord kay Moses. Sabi, the Lord said to Moses, tell Aaron and his sons, this is how you are to bless the Israelites. So, bless pala. Pag may lumapit sa'yo na bata, bless po. You have to bless. So, the same way that I will bless you by God's grace, ay sabi sa last verse sabi dito, so they will put my name on the Israelites and I will bless them. So, yung gagawin natin, hindi po biro-biro yan. Ito po ay sabi ng Panginoon. Okay? So, tumayo tayong lahat. Tanggapin natin ang pagpapala ng Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Praise God. Sige po, let us remain standing as we close. Sige po, let's sing Your Grace is Enough. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness, oh God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters into mercy. And nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Yes, Lord, amen. Great is your love and justice, God. You used the wicked, you used the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise,
so good. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Once again, so remember your people. So remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Heaven reaching down to us. Your grace is enough for me. God, I see your grace is enough. I'm covered in your love. Yes, Lord. Your grace is enough for me. Yes, Lord, for us. For me. God bless all church. See you next week. And see you, Kid.